Sa nakaraang kwento natin ay napansin ni Suyan ang kanilang mga kalaban na unti-unting lumalakas sa bawat pagbangon, at sa pagpapatuloy ng kwento. Doon niya napagtanto kung marahil ay inilalaban ng South Gangbuk High ang lahat alang-alang sa kanilang paksayon, at kung maaari ring lumakas ang mga mataas na pinuno nito. Napaisip siya kung kabilang ba si Sikang sa mga yon. Samantala, dumating si Hino at bigla silang inatake, dahilan para magtaka si Haro kung si Hakingo ba ang kanilang kaharap. Maging si Suyan ay nagulat na makita ito. Inihagis ng lalaki ang isang screwdriver sa lupa at nagsalita na dapat siyang pakinggan muna ni Suyan. Ipinahayag niya ang kanyang pagsuko. Bagamat nag-alinlangan si Suyan, iginiit ng lalaki na siya'y seryoso, at binanggit na wala ng pag-asa para sa South Gangbuk High. Nais niyang sumapi sa grupo ng West Gangbuk. Dagdag ni Hakinju na bihasa ito sa paggamit ng mga kasangkapan sa laban, at handa pa raw nitong saksakin si Sikang sa likod kung tatanggapin siya. Isiniwalat pa nito na batid niya ang mga kinaroroonan ng lahat ng mataas na mandirigma ng South Gangbuk High, at nag-alok na maging lihim na sandata ng West Gangbuk. Nagbigay abiso ang quest window kay Kim Suyan tungkol sa side quest na magre-recruit kay Hakinju bilang kasapi ng kanilang crew. Gayunman, may babala itong hindi tiyak ang kahihinatnan. Nakasaad na gantimpala sa pagtupad ng misyon ay isang gold card. Sa tabi niya, pinilit ni Heijan na magpasya agad si Suyan, habang ang quest window ay patuloy na humihiling na gawin niya ang desisyon kung tatanggapin ba si Hakinju bilang miyembro ng kanilang crew. Sa gitna ng tensyon, sumanya si Kim Suyan kay Ha Chen-ju at humiling ng pansamantalang paghinto. Nang magkatipon silang tatlo, tinanong niya kung ano ang opinyon nila tungkol sa pagtanggap kay Hakinju bilang bagong miyembro. Inamin niyang ayaw niya talaga, lalo pat binugbog ni nito si Yakuza. Dito pumasok si Jok Jang at sinabi na may hindi pa siya nababanggit. Napatingin si Hars Zhang habang si Suyan ay agad na nagtanong kung bakit hindi niya ito sinabi kanina pa. Humingi ng paumanhin si Jok Jang at ipinaliwanag na narinig niyang sinuntok si Hak Jinjo ng isa sa matataas na mandirigma ng South Gangbuk High. Ikinwento rin niya na si Hak Jinjo mismo ang nagmungkahi na traidorin nila si Sikang, ngunit nabigo siyang kumbinsihin ang mga kasamahan niya dahil nananatili ang kanilang katapatan. Bagaman may alinlangan sila sa South Gangbuk, hindi sila traidor. Patunay na isa sa mga miyembro, si Sangman Lee, ang sumuntok mismo kay Hak Jinjo sa mukha. Idinagdag ni Jok Jang na binugbog si Hak Jinjo sa harap ng kanyang mga tauhan, na kinuha rin ng South Gangbuk. Sa ganitong kahihiyan at galit, hindi nakapagtataka kung gusto na nitong lumipat at tumalikod sa South Gangbuk. Dahil dito, ipinahayag ni Jok Jang ang pagsang-ayon niya na tanggapin si Hak Jinjo sa kanilang grupo. Napaisip si Suyan at tinanong kung ito ba ay bahagi ng mas malawak na plano. Inilahad niya ang posibilidad na sinadya ni Hak Jinjo na mabugbog para makapasok sa West Gangbuk High, isang estratehiya para makakuha ng tiwala. Tinignan ni Suyan ang mukha ni Hak Jinjo at sinabing hindi ito maaasahan, lalo't kilala na nila ang pagkatao nito. Bagamat posible ang teoryang yon, pinapalalim nito ang sitwasyon. Ngunit biglang napangiti si Suyan, nagsabing may naisip siyang paraan. Ipinahayag niya ang pagtanggap kay Hak Jinjo sa kanilang grupo. Nag-alinlangan si Jok Jang at muling nagtanong kung sigurado ba siya. Ngunit tinukoy ni Suyan na magiging trump card nila si Hak Jinjo, lalo't si Heijan ang pinag-uusapan nila. Nagpakita ng abiso ang quest window, si Heijan ay opisyal ng kasapi ng kanilang grupo. May kumpiyansang sinabi ni Suyan na asahan na lang nila siya. Pinagmasdan niya ang mapanlinlang ng ngiti ni Hak Jinjo habang muling naglabas ng abiso ang quest window, tapos na ang quest. Samantala, sina Ji Yunli at Kujaya ay abala sa pagdurog sa mga tauhan ni Dong Huang. Tinanong ni Kuja kung ayos lang si Ji-yun at tumango ito, sinabing konting tiis pa dahil darating na ang mga reinforcement mula sa South Gangbuk High. Kahit na palilibutan na siya, ipinagmalaki ni Ji-yun na siya ang ikasyam na pinakamalakas sa South Gangbuk. Alam niyang hindi siya iiwan ni Bam Sang-jong. Ngunit pumasok si Jin Park at nilinaw ang sitwasyon. Aniya, walang darating na reinforcement. Ayon sa nakuha nilang impormasyon, nasa pwesto na ang lahat ng high-rankang fighters ng South Gangbuk. Kung may tutulungan man, dapat ay nakarating na. Ipinahiwatig niyang iniwan na siya ng grupo. Nagtaka si Jin Park kung hindi ba siya nagduda kung bakit siya lang ang ipinadala sa front line. Idinagdag niya na siya ay isa lamang gamit na pwede nang itapon.
Nag-abiso ang quest window, ginamit na ni Kujaya ang sistema. Ngunit bago pa makapagsalita si Jin Park, lumapit si Yakuza at bamulong ng kung anuman sa kanyang tenga. Mabilis niya itong binugbog at pinatalsik. Aniya, kahit hindi niya ito makita, halatang isa itong maruming nilalang. Nakakatuwa raw ito kaya pinaglaruan niya ng kaunti, akala niya ay hamina na siya. Nagpatuloy ang labanan. Tumakbo si Jin Park paatek, ngunit tahimik na iniisip ni Yakuza ang kaligtasan ng babaeng mahal niya. Sumugod si Doya Kang para saktan si Kuja. Tinawag pa niya ang sarili para sa pansin. Maging si Dong Huang ay sumuntok sa mukha ni Kuja, galit sa pagsalakay nito kay Jin Park. Naalala ni Kuja ang tanong ng kanyang ama kung siya ay umiibig. Kinumpirma niya yon, ngunit may problema, dapat daw kaya niyang protektahan ang babaeng mahal niya. Sa kanyang isip, mas malakas si Kuja kaysa sa kanya. Sa gitna ng laban, muling sinaktan ni Jin Park si Kuja. Nagsalita si Kuja, dati raw, mas mahina ang ama niya kaysa sa ina niya. Nabigla siya sa revelasyong yon. Ikinwento ng ama niya ang panahon na nag-aaral siya sa Japan bilang newspaper delivery boy. Nakilala niya ang ina ni Kuja, miyembro ng Yakuza Syndicate. Magkaibang mundo sila, ngunit nagawa niyang protektahan ito. Noon pa lang, mahal na niya ito sa unang tingin. Sa pagbabalik sa kasalukuyan, muling umatake si Jin Park. Ngunit ngayon, si Kuja na mismo ang pumagitna. Tinanggap niya ang suntok at hinaranggan ng pinsala. Nag-abiso ang quest window, ang miyembro ng kanyang crew na si Kujaya ay puspos ng paninindigan. Samantala, ang potensyal ni Kuja ay lumalagpas na sa hangganan. Narating na nito ang rurok, binati ng quest window si Kim Suyan dahil nagising na ang potensyal ni Kujaya. Bilang gantimpala para sa awakening ng S-rank potential nito, ibinalik ang kanyang buong stamina. Sunod na nag-abiso ang quest window na nakatanggap siya ng 2 attack card. At kasunod nito ay lumitaw ang mensahe na nakuha niya ang exclusive attack card ni Kuja, Yamazaki Style Kyokushin Karate. Sa pagkakamit ng card, nakuha ng user ang kakayahang gumamit ng Yamazaki Style Kyokushin Karate, isang estilo na nilikha ng iisang tao. Agad niyang sinubak ang kakayahan at nagpatama ng diretso at mabilisang 2 suntok. Habang iniisip niya ang kakayahang yun, naisip niyang tila hindi pa sila nagpakilala ng maayos sa isa't isa. Tinanong niya ang pangalan ng dalaga. At sinabi nitong siya si Ji-Yun Lee. Inalis niya ang bag at ipinakilala ang sarili bilang Yakuza, kilala rin sa palayaw na El Diablo. May nais siyang itanong kay Ji-Yun Lee. Ipinaliwanag niya na pabagsak na ang South Gangbuk High at mas masahol pa, iniwan na siya ng mga pinuno nito. Ngunit iba ang West Gangbuk High, pinamumunuan nito ng isang leader na pinahahalagahan ang kanyang mga tao. Iminungkahi niyang sumama ito sa West Gangbuk crew. Humingi ng paumanhin si Ji-Yun at tila may sasabihin pa, ngunit pinatigil siya ni Yakuza sa pamamagitan ng paglalagay ng daliri sa kanyang mga labi. Sinabi niyang hindi sapat ang lakas ng puso niya para tanggapin ang posibleng pagtanggi. Iniabot niya ang espada ni Ji-Yun at tumalikod. Tinawag siya ni Ji-Yun at pinigilang umalis. Sinabi niyang kailangan siya ng West Gangbuk High at ni Jiu Jiang. Naisip ni Yakuza na kung maisasalba nila ito, maaaring gamitin ng grupo ang utang na loob bilang panangga upang hikayatin siyang sumama. Gayunpaman, bilang isang taong may dangal, hindi niya kayang samantalahin ang sitwasyon. Sa isipan niya, humingi siya ng tawad sa sarili, hindi niya kayang ibaba ang sarili sa ganoon. Samantala, sa kabilang dako, naalala ni Hino ang sinabi ni Kim Suyan na siya ang magiging trump card. Pinuri ni Bam Sang-jang si Hak Jinjo sa magandang gawa para sa South Gangbuk High. Dagdag pa ni Hak Jinjo, naging madali lang ang lahat. Ginawa niya ang kanilang napagkasunduan, at tinanggap siya ng grupo agad. Ayon sa kanya, normal sana'y naging kainahinala ang lahat ngunit gumana ang plano, ang pagpapanggap na may alitan kay Sik Kang, ang pagsugod ni Sangman Lee dahil sa katapatan nito, at ang reputasyon niya mismo ay naging dahilan upang paniwalaan ni Suyan ang pagtataksil. Kinilala ni Hak Jinjo ang katalinuhan ng kanilang tagapayo. Pinatigil siya ni Bam Sang-jang at tinanong kung alam niya na ba ang susunod. Tumango si Hak Jinjo, ang plano ay pinan si Haro Siyang palayo mula kay Suyan. Pinaliwanag niya na dahil nawala na si El Diablo, tanging sina Suyan at Haro ang natitirang malalakas na mandirigma ng West Gangbuk. Dahil magkasama sila, mahirap silang isahan.
Kaya't ang tungkulin niya ngayon ay ilayo si Haro mula kay Suyen at dalhin sa isang patibong. Muling nagbigay ng babala si Bam Sang-jang, hindi mahalaga kung gaano kalakas si Haro, basta't mahulog siya sa bitag, tapos na ang laban. Tinanong ni Suyen kung ano ang kailangang gawin ni Haro. Napagtanto niyang ito ang kanilang natitirang pag-asa. Ipinabatid ni Hak Jinjo na naghahanda ang South Gangbok ng isang unit para sa ambush at hinihintay lamang ang utos ni Bam Sang-jang upang umatake mula sa likuran. Inilahad niyang kung hindi nila mauuna, tiyak na sila ang mauuna sa bingit. Nagmungkahing magsama-sama na lang sila, ngunit sinabi ni Haro na kung hindi nila maunahan ang unit ng ambush, magsisisi sila. Umalok si Hak Jinjo ng tiwala habang nagsindi ng sigarilyo at sinabing salamat sa trump card. Tahimik na iniisip ng grupo na matatapos na ang West Gangbok ngayong araw na ito. Lahat ng ito ay para sa kapakanan ng South Gangbok. Naisip nilang si Hak Jinjo ay kasalukuyang inaalis na si Haro sa panig ni Suyen, at ang huling inaasahan ng West Gangbok ay ang pagtataksil mula sa loob. Ipinaliwanag ni Hak Jinjo na nakaabang na ang mga blitz attacker, mga pinakamagaling sa South Gangbok sa paggamit ng sandata. Kahit gaano pa kabila si Haro, wala itong magagawa kapag nabali ang dalawang binti. Tinanong ng isa kung bahagi rin ba ito ng plano, at sinabing masama ang loob niya na sinuntok si Heijan. Sabi naman ni Yu Chong na hindi na kailangang manghinayang, mababayaran din ang ginawa niya. May isa pang nagsabi kung paano niya naisip ang ganitong plano, dahil wala silang kamalay-malay. Ipinaliwanag niya na sinadya niyang hindi sabihin sa lahat upang masiguro ang tagumpay. Nasa need to know lang ang impormasyon. Sinabi niyang maghihintay sila hanggang malaga si Haro, pagkatapos ay si Shankin naman ang isusunod, at saka nila aatakihin si Kim Suyen. Ngunit biglang lumitaw si Kim Suyen at ang kanyang grupo. Tinukoy nilang natuntunan nila ang lokasyon. Bati ni Suyen, matagal na panahon, Bam Sang-jang. Nagulat si Bam Sang-jang at tinanong kung paano siya natagpuan. Galit na sinabi ni Suyen na ang usapan nila ay magkunwaring traidor lang, ngunit ginawa niyang totoo. Paulit-ulit siyang binugbog ni Suyen. Sa isip ni Bam Sang-jang, wala na siyang ibang pagpipilian. Ngunit sinabi ni Suyen na alam na niya ang lahat. Naalala niya ang eksaktong sinabi ni Hak Jinjo, alam mo na ba ang susunod? At ang plano ng Pain kay Haro. Ipinahayag ni Suyen na ito ang dahilan kung bakit niya tinanggap si Hak Jinjo, upang gamitin bilang especially iya sa sariling grupo. Itinaas niya ang isang card at naisip, camera card yun. Tinawag niya si Haro at sinabing gamitin ang cap era kay Hak Jinjo. Pero kailangan niya munang gawin ang sayaw. Nangamba si Hak Jinjo at nagsumamo. Sinabi niyang sumunod lang siya sa utos ni Bam Sang-jang. Hinawakan siya ni Suyen, at habang inaabangan ang susunod, marahang tumahimik ang paligid. Sa huli, sinabi niya, gagawin ko kung ano man ang gusto ko. Tinitigan ni Kim Suyen si Hak Jinjo at marahang sinabi na sana'y malinaw na sa kanya ngayon. May mata siya kahit saan. Alam na niya ang buong plano nito mula pa noon. Ngunit may paraan para makaligtas si Hak Jinjo, at iyon ay ang tapusin agad ang digmaan. Kaya inutusan niya itong magsabi ng lahat ng impormasyon upang makapagsimulang umatake sa South Gangbok High. Habang iniisip ni Hak Jinjo kung saan nagtatago ang mga high-rankang fighters, sinambit ni Hino na pumunta na sa West Gangbok, siya raw ang tunay na trump card. Lumingon si Haro at seryosong tiningnan si Hak Jinjo. Habang si Suyen ay nagkomento ng may pagkayamot. Para sa kanya, ito ang pinakamasahol sa lahat. Samantala, nagngit-ngit si Bam Sang-jang sa kanilang pagkabigo at sumigaw. Ipinag-utos niyang sabay-sabay na silang umatake dahil mas marami pa rin sila. Sumunod ang mga tauhan at mabilis na umatake. Mabilis na gumanti si Kuze gamit ang Yamazaki-style Kyokushin Karate. Isang tuwid na suntok ang kanyang pinakawalan, at naitaboy niya ang mga kalaban. Ipinahayag niyang siya na muli ang leader, habang si Kim Suyen ay tahimik na ngumiti, naging mas malakas na nga si El Diablo. Nagbigay ng abiso ang quest window, tapos na ang quest. Wika ni Suyen, ayos lang yun, panahon na para gamitin ang lahat ng cards. Muling naglabas ng abiso ang quest window, may bagong level up quest upang i-awaken ang mga crew member na may potensyal na A-rank o mas mataas. Si Kuza at si Haro ay kapwa may rank na 1/1. Ang gantimpala, 2 superior level up cards para sa strength, 2 superior level up cards para sa endurance, at 2 superior random attack cards.
Sinuri ni Suyan ang cards. Ang superior level up card para sa strength ay nagpapataas ng strength rank ng 2 antas, habang ang endurance card ay nagpapataas ng endurance rank ng 2 antas rin. Muling nag-abiso ang quest window, ang lahat ng level up cards ay ipapatupad kay Kim Suyan mismo. Tumango si Suyan at inutusan ang lahat na maghanda. Kinausap niya si Yujna at sinabing simulan na nila. 2 miyembro ng South Gangbuk High ang sumugod at mabilis na umatake. Ngunit muli, hinarap sila ni Kuze gamit ang Yamazaki-style Kyokushin Karate. Sa tamang posisyon at isang tuwid na suntok, naitaboy niya ang mga ito. Nagtaka ang kalaban kung bakit siya parang nagtagumpay, gayong tinamaan siya. Ngunit agad na binaliktad ni Kuze ang pangunawa, hindi siya ang sinuntok, kundi mukha niya ang siyang sumuntok sa mga kamao ng kalaban. Sa kabilang banda, nagmamasid si Haro at tinanong kung naayos na ba ang lahat. Tumango si Yakuza at sinabing tapos na sa kanyang panig. Tinawag niya si Haro ng maganda, ngunit agad siyang sinaway nito. Nagpaumanhin siya. Nag-abiso ang quest window, ang South Gangbuk High ay muling nabuhay sa hindi maipaliwanag na lakas. Sinabi ni Jingguo na tila bumabalik ang kanilang mga lakas, at inilarawan ni Kay na parabang lahat sila ay may 2 buhay. Napansin ni Haro na iba na ang presensya ng kalaban, mas matatag at mas determinado. Nagpahayag si Kuza ng pag-aalala. Tinanong ni Haro kung para sa kanila yon, ngunit tumanggi si Kuza at sinabing mas iniisip niya ang nangyayari sa kabilang panig. Habang si Kim Suyan ay nagmamasid, napansin niyang kahit nagamit na ang lahat ng level up cards, masyado pa rin siyang mabagal. Tumama sa kanya ang suntok ni Yujna at nag-abiso ang quest window na gumamit ito ng weaving technique. Alam ni Suyan na hindi niya ito maabot sa distansya. Sinuri niya ang trigger card na maximum capacity. Dagdag bigat ng 220 pounds sa loob ng 7 segundo, na pinahaba ng card festival effect ng 2 segundo pa. Nagdesisyon siyang gamitin ito sa malapitan at umatake kay Yujna. Gamit ang kickboxing, pinuntirya niya ang solar plexus gamit ang push kick, ngunit tinadyakan siyang muli ni Yujna. Sa sunod-sunod na tight clinch at knee strike, binugbog siya nito. Nag-abiso ang quest window, gumamit siya ng healing bean, at muling nanambalik ang kanyang stamina. May isa pa siyang natitirang healing bean. Sa isip niya, muntik na siyang matalo. Kung wala ang bean, ang huling sipa ay siguradong tapos na siya. Naisip niya rin na hindi ginamit ni Yujna ang teknik na yun noong laban nila kay Shinhaki, marahil ay itinago ito bilang alas. Ngunit ngayon, hindi alam ni Yujna na nakabawi na siya ng lakas. Kaya't kailangan niyang umaktong parang malapit ng matalo, yun lang ang paraan para makabawi. Habang pinagmamasdan siya ni Hawk Jinjo, nagtanong ito kung anong klaseng sipa ang yun, at tila nag-aalala na matatalo si Suyan. Hindi raw niya papayagan yun, hindi matapos ang kanyang pagtataksil sa South Gangbuk nang walang saysay. Ngunit sa isip niya, tila wala na ring pag-asa. Napagod na si Suyan. Hindi siya pwedeng matalo, kapag natalo siya, tapos na siya. Naramdaman ni Suyan ang agwat ng kakayahan nila. Habang papalapit siya, nagtaka si Hawk Jinjo kung ano ang binabalak niya. Ngunit muli, tinamaan siya ng solar plexus push kick. Sa pagkakasunod ng labanan, umupo si Kim Suyan sa kanyang silid at inisip kung paano niya madaragdagan ang kanyang attack patterns. Sa kasalukuyan, ang ginagamit niya ay boxing at yet BFT zone. Sinuri niya ang kanyang mga card, Rank A Red Jab, Rank A Red Straight Punch, Rank B Red Hook, Rank A Red Spinning Back Kick, at Yet BFT John. Naisip niyang sa ngayon, palagi niyang ginagamit ang Yet Boption. Ngunit ayon kay Jokjang, si Sik Kang ay gumagamit ng wrestling techniques, kaya't malamang dehado siya kung iyon ang gagamitin niya. Kung ganito ang estado, tiyak ang pagkatalo niya sa kamay ni Sik Kang. Ngunit kailangan niyang manalo. Naisip niya kung may atake bang makakagulat sa kalaban. Tinanong niya ang sarili kung pwedeng pagsamahin ang mga card upang makabuo ng panibagong atake. Sinuri niya ang card. Tila iyon ang sagot, pagsamahin ang mga card. Habang muli siyang tinadyakan ni Yujna, nag-abiso ang quest window, ginamit niya ang maximum capacity card. Sa kanyang isip, napagtagni-tagni na niya ang bagong kombinasyon ng atake. Ang unang galaw, isang suntok na may bigat na 344 pounds, tinawag niya itong strike to the moon. Habang patuloy ang tensyon sa gitna ng labanan, mabilis na gumalaw si Kim Suyan. Tumama ang kanyang kamao sa baba ng kalaban,
At sabay niyang ginamit ang dalawang card ng maximum capacity, na pansamantalang nagdagdag ng 220 libra sa kanyang timbang sa loob ng 7 segundo. Kasunod nito, gumamit siya ng isa pang card, ang To the Moon, na nagbigay sa kanya ng kakayahang tumalo ng mataas sa ere na para bang isa siyang makinarya ng lakas. Muling tumama si Suyan habang nasa ere at sabay isiniksik ang kanyang paa sa bibig ng kalaban. Inakala ng kalaban na ang sumunod na galaw ay isang 344 Bihano BP, ngunit mabilis siyang tinadyakan palayo ni Suyan. Dito niya idineklara ang kanyang panalo. Hanggang dito na lang muna mga bossing. Kung gusto mong subaybayan ang kwentong ito, mag-like, comment, at subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell para ikaw ang unang makapanood pag may bago tayong upload. Kita-kits sa susunod mga boss.